Masabaw ba ang kokopit mo? Parang sopas na masyadong diluted? Alam mo ba na 90% ng mga baguhan sa hydroponics ay pumapalpak dahil sa isang bagay na akala nila ay simple lang? Ang pag-prepare ng kokopit. Nakikita mo ba ito sa inyong halaman? Naninilaw ang mga dahon kahit may nutrients ka na? Deep burns na parang sunog at mabagal ang tubo, hindi dahil kulang sa fertilizer, hindi dahil kulang sa tubig. Ang tunay na dahilan? Salt bomb ang kokopit mo. Sa precision agriculture, hindi sabaw-sabaw ang sukatan, hindi pwedeng tansya lang. Alam nyo ba na ang raw kokopit ay puno ng potassium at sodium? Parang invisible wall yan na nagbablock sa pagdaloy ng nutrients na kailangan ng halaman mo. Kapag hindi mo binuffer o binalanse, nangyayari ang nutrient lockout. Nandyan ang nutrients, pero hindi ma-absorb ng ugat. Sayang ang pera, sayang ang effort. Ano ba talaga nangyayari sa loob ng kokopit mo? Marami na akong nakausap gaya mo, excited magtanim, nag-invest ng maaga, pero nabigo sa unang batch. Bakit? Dahil walang nagturo ng tamang proseso. Ang kokopit ay may mataas na cation exchange. Ibig sabihin, kaya nito mag-hold na maraming positive ions. Pero ang problema, puno na ito ng potassium at sodium. Dalawang ions na may isang charge lang. Dahil puno na, nahaharangan ng pagpasok ng calcium at magnesium at iba pang nutrients na kailangan ng halaman. Paano mo malalaman kung may problema ang kokopit mo? Simple, mabagal ang growth. May tip burns, naninilaw kahit may nutrients. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka umuusad. Pero may solusyon. Diyan papasok ang buffering. Ito ay pagbabalanse ng ions, pagtanggal ng potassium at sodium at ipapalit ang calcium at magnesium. Bakit sila? Dahil ang calcium ay magnesium ay divalent. Meron siyang tigdalawang positive charges. Mas malakas ang kapit nila. Kaya nilang i-displace ang potassium at sodium na mga monovalent lamang. Kapag na-buffer mo na ang kokopit, ito ang mangyayari. Malulusog na ugat, iwas tip burns, mas mabilis ang tubo, mas mataas at consistent ang iyong ani. Yan ang mga diferensya na kapag gumawa ka ng tama versus nagpapanggap lamang na tama. Sa buffering, precision ang kailangan, hindi hula-hula. Tamang ratio ng kalmag, tamang timing, at tamang proseso. Kapag tama ang ginawa mo, nagiging stable at balance ang medium. Handa na para sa healthy and consistent growth. Kaya huwag nang masabaw. Kung gusto mong umabot sa full potential ang halaman mo, gawin ng tama. Tamang proseso, tamang sukat, tamang pag-intindi. Para sa exact ratios, proportions at tamang paggamit ng kalmag sa kokopit, magtanong lang sa comment section upang makatanggap ng matino at may talinong sagot. Pero bago namin sagutin ang mga tanong mo, ikaw muna ang tatanungin ko.